Siguro lahat naman kayo napanood na po ninyo yung, interview ni Nay Karen Whitmore, dito kay, Makagago. Ngayon, puntahan natin itong, okey, ito po ay, video ng isang mommy na may utang po si Kulaong na nasa 2.7 million. Bukod pa po ito, bukod pa po ito. Okey. Ang alam ko bukod pa 'to, eh. Si Nanay, Selly, bukod pa 'tong utang na ito, kaya nga po ang title natin diyan, Syndicated Estafa is Waving kay Kulaong. Oo, Kuya Henry, siya ang nagbastonero diyan. Siya nagbastonero kaya nga natuwa nga ako, eh, kasi sabi niya, wala si Kuya Henry dito, eh. Kaya nakakalusot yang mga 'yan, pero nandito ako. Binanatan niya, eh. Ito po, video ni Kuya Yulen Marcos, ayan. Pakinggan po natin. Teka, narinig niyo ba? Kasi hindi pala 'to nakaano, hindi ko pala 'to nai-ano, ulit. Okey, ito yung, utang ni Kulaong doon sa kay Nanay Selly. Kung di ako nagkakamali, Nanay Selly Sapanta. Eto Nanay Selly Sapanta Garcia, parang gano'n. Mamaya yung kay Nay Karen Whitmore. Kailan mo ibabalik ang pera? So it means hindi ko bigay sa kanya yun. Dahil alam naman niya, utang dito, utang doon ang ginawa ko. Wala naman. Kasi wala naman akong savings, wala naman akong perang ganon. Opo. Dahil ako nagpapaaral ng nursing sa Chicago. Oo nga So, po, eh. ginawan ko siya ng paraan. Actually, tatlo kaming mami. Ako, si Melita, kaming tatlo. Pero iba pa yung bigay iba pa yung pinadadala sa kanya ni Ed Gargar. Oh. Ed Gargar, hindi namin kasama. May sarili siyang ipinadadala kay FNM sa Pilipinas. So, hindi ko naman tinatanong, magkano na ipapadala mo? Walang ganon. Opo. Basta kaming tatlo naka-record. Pero nitong huli na, nahihiya na ako doon sa Ayan. Diyan pa lang sa ano na 'yan, sa tawagan na 'yan, 2.7 million po ang utang diyaan ni Kulaong kay Nanay Selly. Ngayon, meron pa pong isa. Etong, si Nanay Karen Whitmore nga, ang kuwenta naman dito parang 2.9. Ni Francis, yung asawa ni Apo G. So, My back to goodness. ang iba, pinadala ko sa kabayan. Nandito yung mga pangalan yung pinadala ko sa kabayan. Nandito sa akin. Mag-antay sila dahil darating yung mga surprise sa kanya. Kahit, alam mo, hindi, mahirap man kami, hindi kami mayaman. Pero, ganito ang ginawa ni sa Francis sa akin na inigno niya, hindi niya kinakilala, ang utang niya sa akin. I promise, kahit hindi pa na mabayaran, basta mapakulong siya, ipakulong ko talaga yung lintik na yan. Yun ang galit ko sa kanya. Ni Francis, yung asawa ni Apo G. Alam niyo po, yung sila Edith Gargar at etong si Apple G, ang alam ko, nabenta po yung ilan yan mga properties para kay Kulaong na isanla. Hanggang naibenta na yata kasi hindi na kayang tubusin. Tapos, meron pong isang nanay na remata yung bahay. Yung bayat lupa sa Pilipinas, ayon sa pagkakaintindi ko sa kwento sa akin,
isinanla yung kanyang lupa't bahay, namana pa sa mga magulang nitong mamis na ito, sinanla niya. Ngayon, hindi po niya natubos. Dahil po sa hindi pagkakatubos, syempre, kapag sa bangko mo yan sinanla, rerematahin yan, i-embargohin yan. So sa makatwid na embargo po yung bahay at lupa nitong isang mamis pa na ito. Bukod pa yon bukod pa yon dito kay Nay Karen Whitmore at dito kay Edith Gargar at Apple G. Ngayon, meron pong kasi po nung panahon na lumabas kaming 14 vloggers sa pagsuporta kay Kulaong, binrainwash ni Kulaong etong mga nanay na ito. Binrainwash yan, yung mga nanay na yan. At alam nyo ba, umakyat ang mga mamis, hindi po yan ginagawa ng mga mamis. Umakyat po ang mga mamis noong time na yon para lamang patotohanan na si Makmak Pablo ay budol. Hinihingan ko daw sila ng pera. Yung ibang nanay, minumura pa ako. Binudol ko daw sila. Umakyat sa live yun. Biruin mo, live ni Kulaong yun Nakakulong si Kulaong pero napaakit niya yung mga nanay. Yung mga nanay na ang tawag sa akin noon ay anak. Yung mga nanay na gusto ko noong pag-aralin ng law o gusto ko pag-aralin ng pagiging abogado dahil daw po magaling daw ako, matalino daw ako, at para daw merong tagapagtanggol sa mga kaso si Kulaong. Imagine niyo po yun. Talagang sa kagustuhan nila na si Kulaong ay matulungan. Gusto nila ako maging abogado para kay Kulaong. Grabe ang aya ko sa kanila noon. Talaga sabi ko, sama na po kayo sa akin ay. Kinausap ko sila, 3 nanay ang kinausap ko. Sinabi ko sa kanila, Nay, aalis na po ako sa pagsuporta kay FLM. Sumama na po kayo sa amin. Marami na po kaming nalaman. Marami na po kaming napatunayan na maling gawain ni Kulaong at marami po siyang ginagawa ng mga katarantaduhan at mga pambubudol. Totoo po ang lahat ng ibinibintang sa kanya. Wala pong nakinig sa akin. Walang nakinig sa amin na 14 vloggers. Bagkus, kami po ay binash pa, minura. Yan, si Nanay Susan Broiler, pinagmumumura ko niyan. Pero wala akong sama ng loob sa kanya. Bakit? Kailangan niyang gawin yun. Kasi pag hindi niya ginawa yun, papalayasin din siya. Papalayasin po siya sa Kulaong community. Ang laki na nang na-invest niya doon. Ang dami niya ng perang naibigay doon. Paano niya mababawi? Kita nyo, pag alis namin, ilang buwan lang, sumunod na rin si Nanay Susan Broiler. Ano ginawa sa kanya? Nangyari, nagawa siyang ipatanggal sa trabaho. Naging homeless sa Amerika si Nanay Susan. Natutulog talaga siya sa mga bangketa. Homeless imagine niyo. Meron sariling bahay yan nung nakilala ko yan. May sariling bahay, maayos ang kanyang pamumuhay, nagtatrabaho siya. Pero ginawang homeless ni Kulaong. Ganun po katindi yan si Kulaong. Kahit ibigay mo dyan ang buong buhay mo, ibigay mo lahat ng kayamanan mo dyan. Pagsaid ka na. Para ka na lang etchas sa kanya. Kaya nga, abangan po ninyo, magpapa-interview po daw etong si Nanay Susan Broiler kay MG. Hinihintay lang po ang schedule. Inaayos lang po ang schedule ni MG at ni Nanay Susan. Kasi si Nanay Susan, parang limitado lang yung araw niya rito. Si MG naman, nakita naman natin, napaka-busy. Kaya po, hintayin po natin kung kailan po may interview etong si Nanay Susan Broiler. At napakaganda po ng istorya na yan kasi nga po si Nanay Susan, isa po siya sa mga mami, hindi siya kasama sa 5 mommies. Pero grabe ang suporta niya kay Kulaong. Pera, oras sa live, yan talaga suporta ni Nanay Susan. Pero, tinarantado pa rin. Kaya po abangan po ninyo ang interview dyan. Nag-chat kami ni MG kanina, sabi nga ni, kahapon pala,
Sabi nga ni Tol JC, inaayos lang po ang schedule. Kaya po hintayin natin 'yan kasi po maganda po yung istorya ni Nanay Susan. Yan po ang isa sa mga nanay na inape, ginawang homeless, pinatanggal sa trabaho doon po sa Amerika ni Kulaong. Ngayon, ito po yung interview kanina ni Nanay Karen Whitmore. Ito po yun. Panoorin natin. Pag natapos yung lakad ko, gusto ko sanang pasalamatan si Mami Edith, si Kuraming, Mami Edith, at si Ma'am Lorna Rutherford, at saka si Karen Whitmore. Dong, tawagan mo sila, padalan mo sila ng tig-250,000 yung apat. Ganito ang ginawa ni Francis sa akin na inido niya, hindi niya kinakilala ang utang niya sa akin. I promise, kahit hindi man ako mabayaran, basta mapakulong siya, ipakulong ko talaga yung lintik na yan. Eto, question lang po, nabayaran nyo naman na po yung mga niloan nyo. Are you okay? Quits na ba kayo sa bank or hindi pa rin? Struggle talaga. Kasi Hindi pa rin ko po na- tapos? Sabi niya, wala daw siyang utang. Right? Wala daw siyang utang sa amin, taga-UK. Kasi tulong daw namin yun sa kanya. Ano? Bago yun, Francis. Bago yun. Kung nanood ka man, ilagay mo sa dito sa utak mo, yung mga pira na yun, na sa mga lawyer mo, pag mula pa doon sa eleksyon, hiram yun sa'yo. Yung mga palipad namin, at saka yung plates namin sa, yung mga humanitarian, yun ang tulong. Pero yung mga baro sa loan, sa lender, hindi yung tulong. Bayaran mo yun. Mahirap talaga yung ginawa niya sa amin. Talagang binangkrap talaga kami ni Francis. Sa totoo lang, MG, binangkrap talaga niya kami. Kaya galit na galit. Ang galit ko siya until to my whatever. Basta ang galit na galit ko talaga sa kanya. Walang kalagyan. Lintik, bakit ako na scam nitong Kudman na to, swindler, scammer? Bayaran mo kami lahat dito, quit ka na sa amin. Pero pag hindi mo kami bayaran, alam mo na kung ano mangyayari sa iyo, Francis, Pag walang mangyari nitong mga summer na to dito, uuwi talaga ako dyan, MJ. Sampahan ko talaga siya. Hindi ako nagbabanta sa iyo. Talagang babayaran mo talaga ako. Madadamay talaga sa lahat. Pati pa yung mo, yung ina ng anak mo, madadamay talaga nandito sa akin ang resibo eh. Damay sila lahat. Matindi yan. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Ano naman nga pala to? At ito mga kahombre ko, today ay super special day kasi kasama ho natin ang isa sa mga naging mommies ng ating bidang-bida na si Norman Gusgusin, mga kahombre ko. And maraming salamat kay Boss Nasukir kasi siya ang nagbigay sa amin ng contact nitong very important piece sa ating documentary kay Norman Mangusin, mga kahombre ko. Ito po yung isa sa magiging mga patunay natin na lehitimo talaga yung mga mamis niya nung mga nakaraan na lumalabas na si Mami Gento, si Mami Ganyan, which ito po yung mga mami na nahihingian niya. Pag natapos yung lakad ko, gusto ko sanang pasalamatan si Mami Edith, si Kuraming, Mami Edith, at si Ma'am Lorna. Yan si si Ate Kuraming Kathleen. Ate, tawag ko lang sa kanya noon, si Nanay Edith Gargar. Etong Lorna, hindi ko alam kung sino. Pero eto nga si Nanay Karen, nito ko lang siya nakilala, nito ko lang siya na-chat. At nag-reply talaga siya, nag-PM ako sa kanya ng tungkol sa gagawin niya na paglabas. Ano nga ba yung aming eto. Ayun, binati ko pa siya ng Happy New Year. Nag-reply din siya, pati Christmas. Nagre-reply si Inay Karen Whitmore.
At eto nga, sabi ko nga sa kanya dito, hello po, excited na po kami madinig ang inyong paglaban at paghanap ng hustisya sa ginawa ni Norman sa inyo. Sabi niya, thanks Mac. O, salamat po sa pag-stand ninyo para sa katotohanan para matigil na po ang mga pangloloko. Yes. Ayan. O, di ko kasi naabutan si Nay Karen Whitmore. Nung umalis kaming 14 vloggers, hindi ko po siya nakilala pa. O, G-Man Gold, tapos sasabihin ni Kulaong, di niya kilala. Tama ka dyan. Yan talaga ang aking inaasahan, ha? Pero hindi pa kasi yata nagla-live si Kulaong. O baka mag-live man, baka hindi pa. Excuse me po. Baka nag-live man, hindi pa niya ito nireaksyonan o sinagot yung tungkol kay Nanay Karen Whitmore. So ngayon, Ate Bergie, ito pong si Nay Karen Whitmore, doon sa pagkanood ko kanina, from start to finish, pinanood ko, ramdam na ramdam ko yung paninibugho. Ito yung mga tao na sinasabi ko nga na na sinayang ni Kulaong. Yung mga tao na nagmahal sa kanya at sumuporta sa kanya. Alam nyo nga po, ito yung nabanggit ko sa inyo kanina, yung nanay, yung mamis na nag-offer sa akin, 2 mamis yon, naging mamis ni Kulaong. Ako ang nagpakilala kay Kulaong sa kanila. Alam niyo yung yung konsensya na sila yung isa na utangan ng nasa 2 milyon, yung isa nasa 1 milyon, yung isa na 1 lang kanyang ari-arian, hindi natubos. Na mura ko pa mga mamis ng Japan. Ano ba? Namura ba? Namura ko pa nga mga mamis ng Japan, sabi ni Kuya Ninyo. Alam niyo po, etong ganitong style ni Kulaong, sa mga mamis siya talaga dumidikit, dumidiskarte. Kaya pala nung pinakilala ko yung 2 mamis, sinabi ko merong 2 nanay from America, gusto kang makausap. Alam mo yung walang parang hindi man lang nag-ano si Kulaong eh. Ay sige, ano mo sa akin, connect mo sa akin. Kinonect ko. Pero alam niyo nakonsensya ako, nung malaman ko nangyari dun sa 2 mamis na yun, Diyos ko. Alam niyo ba pinag-uusapan namin nung nagkakilala kami kay Kulaong? Magre-retire na sila next year. So kung 2020 kami nagkakilala. 2021 magre-retire na sila. Uuwi na sila ng Pilipinas, magpo-for good na sila kasi may ipon na sila. Mga magne-negosyo na lang sila. Pero Sus Mariosep ang ginawa ni Kulaong. Tinaid ang mga ipon, ibinaon pa sa utang. G-Man Gold, salamat sa iyong pakulay ha. Thank you. Biruin mo, ganun katindi ang ginawa ni Kulaong, binaon sa utang. Biruin nyo, gusto na magpahinga ng 2 matanda kasi matagal na sila sa Amerika. Gusto nilang makaranas man lang ng konting ginhawa, makasama pamilya, makapag-for good na. Pero ganun po ginawa ni Kulaong. Kaya ito, alam niyo po, talagang ang ginawa ni Kulaong, syndicated estafa po talaga ang magiging kaso nito. Ano po ba ang syndicated estafa? Ito po ang syndicated estafa po, ito po ay uri po ng estafa o panlilinlang na mas mabigat ang parusa dahil ginagawa ito ng isang grupo o ng isang sindikato. Hindi lang po ng iisang tao. So dito, ang nakikita ko ang leader si Kulaong. Tapos, ang kanyang mga subordinates, yung kanyang mga tauhan, yan ang kanyang galamay para sa pambubudol. Kasama na dyan syempre si Dong Batalan, hindi makakaligtas yan. Kasi siyang tumatanggap ng pera. Siya ang nakakatanggap ng napakaraming padala mula abroad papunta kay Kulaong at hindi po maitatanggi yan. Naka-record po yan. May record po yan sa mga Western Union, sa mga Cebuana, sa mga Palawan, sa mga MoneyGram, at sa iba't iba pa pong mga remittance center. Ngayon po, ito nga pong syndicated estafa, para po hindi kayo mabiktima
Mabilis lang po to. Kung may nagsabi na legit to, sure kita o kami na bahala, mag-ingat po muna kayo. Alam niyo po ba na may estapa na hindi basta estapa lang? Ito ang tinatawag na syndicated estapa. Ang syndicated estapa po, ay ginagawa pong panlilinlang. Hindi lang po ng isang tao, hindi lang ni Kulaong, marami siyang kasama. Buti nga yung isa, yung nabanggit po doon, si Alisa D. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Binawian na po ng buhay. Hindi na po siya madadamay dito sa kasuhan na ito. Ngayon, ang syndicated estapa po, 2 o higit pang tao. Dito, kung si Kulaong lang mag-isa yun, hindi yung syndicated estapa, estapa lang. Kaya lang, kapag marami naman po ang kanyang niloko, let's say katulad ng 5 mamis, kung 5 mamis na yan, magsampa ng demanda, dagdag mo pa si Nanay Susan Broiler, dagdag pa ang ilan pang sila Kuya Alpa, si Kuya Nasukir, at yung karamihan po yung mga FFCI USA, FFCI Italy, FFCI Europe, lahat yan magdemanda. Kahit si Kulaong lang mag-isa ang gumawa ng pang-scam, syndicated estapa na po yan. May organisado pong galawan. Ang layunin po ay manloko para kumita. Kapag nandyan po lahat yan, syndicated estapa na po yan. Lalo na kuwari pinangakuan na ibabalik ang pera. Mas mabigat po ang parusa ng syndicated estapa habang buhay na kulong. At kadalasan po ito wala pong piyansa, lalo pa pag porsigido ang mga nagkaso na ituloy ang kaso, umattend ng mga hearing. Magiging no bail talaga yan. Ngayon, alam niyo po ba, meron po akong kaibigan, kasama ko sa 14 Vloggers, si Macber. Ngayon, noong mga time na yun, medyo nagdududa na si Macber. Ang mga unang vlogger na mga sa 14 Vloggers, ang mga unang nagduda diyan, si Papa Trix, si Tol Jojo de Guzman, at si Macber. Sila pong 3 ang kumausap sa akin para umalis na kay Kulaong. Kaya lang nga po nung una, hindi pa ako sumasama. Ngayon, one time, tumawag po si Kulaong kay Macber. Tumatawag. Ngayon, kami ni Macber, magkatawagan kami doon sa isa niyang cellphone, sa isa niyang account. Ngayon, sabi ni Macber, pare, tumatawag sa akin si FLM. Sabi ko, sagutin mo. Sige, baba na muna. Hindi, diyan ka lang. Pakinggan mo lang kasi dito sa isang account ko tumatawag. Pakinggan mo lang yung usapan namin. Huwag ka maingay, pare, sasagutin ko. Sabi ko, sige. Ngayon, nung sinagot niya, Ate Mayet, sagot siya, hello, boss. Boss, gano'n kasi yun eh. Hello, boss, FLM. Bakit? Kamusta po? Ganon. Maano kasi yun si Macber, magiliw. Di ngayon, sabi ni Kulaong, Macber, ikaw lang itong tinawagan ko kasi may kailangan akong sa'yo. Baka meron kang mauutangan dyan ng pera. Kasi kailangan ko lang. Kailangan ko ng 250,000 para makalabas na ako pampiyansa. Di ngayon tinanong niya muna, baka meron ka na itatabi dyan, Macber, pahiram mo muna sa akin. Babayaran ko rin kagad sa'yo, basta ako'y makalabas. Ngayon sabi ni Macber, ay naku, boss, wala po akong pera dito kasi ang kinikita ko po, binibigay ko rin sa nanay ko. Tapos ang alam ko noon, nagpapa-renovate yata bahay sila Macber sa Valenzuela. Kaya sinabi niya, wala siyang pera. Basta noong mga time na yon, merong pinagkakagastusan si Macber. Sabi nga sa ni Macber noon, buti nga daw nasakto na wala siyang pera. Kasi kung may pera siya, baka binigay niya kay Kulaong. Ngayon, bumanat na si Kulaong. Baka meron ka diyang mahihiraman ng pera. Yung loan. Baka pwede ka mag-loan dyan. Babayaran ko rin, Macber, pati interest.
kahit dagdagan ko pa ng tubo, bukod tubo sa'yo, bukod tubo doon sa bangko. Baka pwede kang makahiram. Di ngayon, si Macber nga, nung parang di siya nakukumbinse, sinabi niya, boss, wala kasi kung ganyan, hindi ako pwede sa ganyan, hindi ako makakapasa sa mga ganyan. Kasi nangungupahan lang ng bahay. Naka-camper van si Macber noon, di siya nangungupahan pala. Naka-camper van lang siya. Kumbaga, wala siyang permanent address. Di ngayon, maya-maya, sinabi ni Macber yon, nung nagkatawagan sila, nagpaalam na si Culaong kasi wala nga na pala kay Macber. Ngayon, nung binaba na ni Macber yung tawagan nila, sabi sa akin ni Macber, pare, mukhang anong na si Boss FLM kasi kailangan ng pera. Sabi ko nga no? Mukhang kailangan talaga kasi bakit ganun? Bakit kung sa'yo nangungutang, siguro ako wala ng pera. Naubos na pera sa pagtulong. Mac, buti ako naperahan ko ang kupal na yan bago ko binanata niya animal na yan. Iba ka kasi, kuya ninyo. Iba ka eh. Di ngayon, itong si Macber, doon na parang nagduda. Doon na nag-start yung duda ni Macber na ang panggap mo sa amin, milyonaryo, bilyonaryo, katrilyonaryo, pero wala. Ba't ka nangungutang? Vlogger, utangan mo? Samantalang tawag nga sa'yo, bossing. Yun na nga yun. Ganun ang ginawa nitong si Culaong dito sa mga mamis na ito. Kasi ganun din yung ginawa kay Macber. Ganun din ang ginawa sa ibang mga vlogger. Sa akin, si Culaong, wala siyang aasahan sa akin kasi hindi naman ako mapera nun eh. Hindi ako mapera. Wala akong pera nga eh. Noong time na yun eh. Mahirap lang akong vlogger. Kaya hindi po ako uutangan ni Culaong at wala ako nun sa mayayaman na bansa. Malaysia lang ang aking bansa noon na pinagtatrabahuan. Hindi ganun kalaki ang pera. Kaya po hindi ako tinawagan ni Culaong para sa diyan. Tinawagan ako ni Culaong patungkol sa gusto niyang tumawid ng Pilipinas papuntang Malaysia. Tatakas siya. Nandito yung tawagan namin, nakuha ko. I-upload ko yan. Ayan. Gusto ko sana makita reaksyon ni Culaong dyan. Kikilabutan niya ogag na yan. G-Man Gold, tingin ko magyayabang pa yan eh. Aiktar, ayan, hello po. Okay, RG, Beloria, takot din yan pag nakulong siya. Inaabangan na siya ng mga Sputnik, pinagyayabang na niya na gobernador siya. Tama po. Palek naman daw po, sabi ni Kuya Henry. Ate Mayet, na-miss ko tuloy si Macber. Di ba napakamasayahin nun? Lagi kami magkasama sa live noon. Medyo nagkaroon kami ng hindi ako wala akong problema sa kanya. Siya para nagtampo sa akin kasi nga, 'di ba? DDS 'yun eh. Ako nag-BBM eh. Ayan, Kuya Armando, mayabang pa kaya si Culaong pag nasa Hoyo na siya? Culaong, aalagaan ka ng Sputnik sa loob. Araw-araw ka sasampalin doon at inaayos na nila kubeta para sa'yo. At maraming sabon na iuhulog. Kuya Manny Evangelista, kahit nakakulong, nakakapang-scam pa rin siya, idol. Tama. What more pa kaya na nasa laya yan ngayon? Ate Bergie, Macmac, MG, gatas na gatas si Norman. Takas na takas na. Ay, naku po. Patay na ba si Bakladi? Opo, ate. Kuya ninyo. Hindi mo pala alam? Si Eliza D, yung long hair. Oo. Siguro mga 2024. Manamatay nga yun eh. Nagkasakit. Hindi rin yata natulungan ni Culaong yun. Okay, Kuya Brian, nagawa niya yan habang nasa BJMP. Kaya kapag nagdemandahan, lalabas yan. Tama po. Alvin Ruel Pichay, hello po. Riyadh, from Riyadh. Mark Jet Rosalanyo, hello sa 129 viewer ni Boss Mac. Drio Garcia, dapat si Batalan at Yama isama sa mga kaso kung pwede lang. Sana nga po. Siyempre, accessory si Batalan sa pinagagawa ni Culaong. Tama ka dyan, Ate Pink Butterfly. Kuya Armando, wakas ka Culaong. Tindi ng galit sa'yo ni Mami. Wala ka nang mapupuntahan. Hoyo ka na talaga. Oo. Richard Leonardo watching from Doha, Qatar. Kuya ninyo, yung mga natin, mga supporters niya, mga gusto ata magpabembang kay Norman.
Sinner, napaka-satisfying ng balitang to. Another magkakaso. Yehey. Di ba? Kasi ako, kita nyo, ako, ang hirap kong magkaso. Bakit? 30,000 lang yun eh, yung nadali sa akin ni Kulaong. Ito talaga, si Nay Karen Whitmore, Nay Selly, yung 5 Mommies, Nanay Susan Broiler. Yan ang mga dapat talagang magkaso kay Kulaong kasi malalaki po ang mga perang nakuha niyan. Nakuha ni Kulaong sa kanila. Napanood ko din kanina makmak habang nasa biyahe na ako. Okay po, Ate Virgie, salamat. Okay, Kuya Ninyo Mac, yung mga mami ng Japan, pinagmumura ko pa dati, di ba? Tama po, kasi di ba parang nung umalis ka, nung hindi ka na nagkulaong, binash mo na si Kulaong, naging basher na nila. Naging basher ka na nila. At binabash ka din nila. Okay, na-excite tuloy ako mapanood si Kulaong sa Channel 7 na may, naku po, wag naman ganyan. Ayaw ko naman mangyari yan. Mas gusto ko si Kulaong tumanda doon sa loob ng kulungan. Ayan. Kakatapos ko lang panoorin, Sir Mac, review tayo. Michael Florano, sige po. Madadamay na ang madamay. Tama, Mark Jet. Katawa-tawa tong si Norman pero seryoso tong issue na to. Tama, kay Pal. Nakakatakot nga yung sinabi ni Karen, may kay kalalagyan siya, double meaning. Brian, kung hindi ka tumigil sa Kulaong sa mga kalokohan niya dati, may kalalagyan siya sa dami ng mga galit sa kanya. Naku po, lalo ngayon, dumami ang galit kay Kulaong. Mas dumami po ang galit ngayon kay Kulaong. Sana di kunahanin pa ni Lord si Kulaong, mawawalan tayo ng payaso. Anthony Fuentes, Roldan Karingal, Bro Mac, buti pa, Posporo may bahay, si Coops wala. Tama. Kuya ninyo, sayang at di ako nakapagkape sa puro. Ginoong Vitales, hindi pa po. Sa mga excited makulong sa Hoyo, palike naman po. Ayun. Mukhang ubos naman tapang ni Kulaong. Ayaw na mag-name drop. Tama. Diba? Basta ako, nahut-hutan ko ang kupal na yan. Ako buti ka pa nga kuya. Boss Mac, sa Poso Negro na lang pwedeng magtago si Kulaong. Bagay siya doon. Gilbert Geronimo ng Santa Maria. Okay, totoo talaga sinasabi ng mga na-interview ni Boss MG. Tama po. Katulad namin. Ako, si Kuya The Kings, si Kuya Nasukir, Nay Karen Whitmore. Yan talaga, nandito talaga kami kasi sa loob ng Kulaong, kaya alam namin ang galawan ni Kulaong. Share ko. Sige, ano tayo, mag-e-end din tayo maya-maya. Okay, sweet potato, hindi pa pinagurgur. Conchita Moto, bilib ako kay Kulaong mangutang milyones at daang libo kasi nga Marcos ang palabas niya, ang tigas na muka. Sanay na sanay talaga sa pambubudol. Nako magsasalita pa nga habang nangungutang, magsasalita pa yan ng gold bar eh. Mancheta, Boss Max, si Kulaong parang Pinocchio yan. Pag nagsisinungaling, lalong humihiwala yung mata. Baliktad, hindi ilong. Mami Bex, shoutout bossing. Ayaw ako pansinin ng asawa ko, kakasubaybay sa'yo. Nako, si ate may Alcantara nga, para di ko na nakikita eh. Baka inaaway na no asawa. Paano po? Tatapusin ko muna to dito. 11:10 ng gabi. Ngayon din, babalik ako ng live. Para lang po mahiwalay ang ating Kulaong time, itutuloy natin ang pagbibigay reaction dito sa video na ito ni MG at yung mga issue na dapat sagutin ni Kulaong, pati dun sa dalawang recruit niya na bago, nagrereklamo yung magulang, yung babae na pinaparinggan ni Kulaong na sinasabihan na disgrasyada, sinasabihan ng mga hindi magaganda salita na nababagay sa kanyang ina. Ayan, willing po ako ipagtanggol si FLM basta malaki offer niya. Ay nako, kap ninyo, walang i-offer sa'yo, walang pera. Sa tuloy-tuloy na. Palipatin natin mamaya yung andito sa patayo. Sige po. Ilalapag ko yung live natin mamaya. Dito po kayo pupunta sa ating Kulaong Time exclusive. Ayan, yung exclusive na Kulaong Time natin. Dito po kayo pupunta mamaya. Lipat po kayo dyan mamaya. 11:10 po ako magsisimula dyan. In punto.
In punto, tayo magsisimula. Hindi tayo malilate. 11:10 po. Naka-schedule na po yan. Ayan. Chester Gambit, sana makarating si Kulao dito sa Mindanao sa humanitarian niya. Nako, Chester, hindi pupunta yun. Di ba meron yun sa ano, yung napanood namin sa balita yun eh. Yung mayor. Hindi ko alam kung saan lugar yun eh. Itong si Kulaong, ang sasakyan niyan, hindi bulletproof. Pot Sabre, sabi ni Pot Sabre, hindi ka babayaran Kap ninyo kasi walang pera. So mamaya po, Kulaong time, 11:10, end ko na po muna to. Pahinga lang ako sandali. Salamat po sa inyo. Bye-bye po.